winning formula para magbagong buhay yung partner mong babaero. Yon. Ito na yata yung hinihintay ng karamihan, yung pagbabago. Na karamihan din talaga sa mga kababaihan is nag-e-stay pa sa relationship dahil naghihintay ng pagbabago ng mga partner nilang maloloko or babaero. So ito mo mga utol, bibigyan ko kayo ng formula which is step by step na kailangan ninyong magawa. Na kailangan ninyo itong pagdaanan muna bago hahantong sa pagbabago yung partner mo. Kasi yung iba is nag-e-stay sa relationship, wala namang ginagawa. So yung nangyayari is walang pagbabago sa mga partner nila. Ganun at ganun pa rin. Bumabalik nga pero ganun pa rin. Naluloko at saka naluloko pa rin sila ng partner nila. So ito mga utol kailangan nyo talagang gawin ito. Kasi once sa unang hakbang pa lang natin na hindi mo na kaya, then talagang hindi ka aabot, nahahantong yung partner mo sa pagbabago. Yes. So ito ituturo ko sa inyo step by step. Okay, yung tamang formula natin. Na yung una sa lahat is kailangan nating bigyan siya ng curiosity. Yes, so paano ba natin bigyan ng curiosity yung mga partner natin or yung mga partner ninyo na manloloko? Sa pamamagitan na kailangan is wala siyang mababalitaan or wala siyang makukuhang validation galing sa'yo. Na mabibigyan natin ng curiosity yung isang tao once na may mga katanungan sa kanyang isipan na hindi nasasagot ng partner niya, na which is ikaw yun. Na kung may mga katanungan sa kanyang isipan, pero kung ikaw nandyan, nagbibigay ng kasagutan, sinasabi mo lahat-lahat, pati yung mga nararamdaman mo, na nandito ka lang, pasensya na babe, kung may mga pagkakasala man ako, patawarin mo ko, mahal na mahal kita, hihintayin kita, nandito lang ako. So, lahat po ng ito is validation. Okay? Pero kung hindi mo ito i-feed sa partner mo, na hinahayaan mo siya na siya itong maghahalongkat ng kasagutan sa mga katanungan sa kanyang isipan, then talagang magbibigyan siya ng curiosity. Yung tipong mapapaisip siya na, uy, ano na kaya yung nangyari sa partner ko? Bakit hindi ko na siya makausap? Bakit parang wala na akong balita sa kanya? Bakit parang hindi niya na rin ako kinikibo? Yes. So yun po, once kasi na may katanungan sa kanyang isipan na hindi po ito nabibigyan ng kasagutan, ay talagang mas lalo siyang magguguluhan. Okay? And then yung kasunod dito is mabibigyan natin siya ng takot. Okay? Kasi wala nang kasagutan, okay? Hindi siya nabibigyan ng validation na kung ano man yung sumasagabal sa kanyang isipan. Diba? So mas lalo siyang magguguluhan. So ngayon mas lalo siyang matatakot kung ano na yung meron sa'yo. Kung may babalikan pa ba siya? Kung may naghihintay pa ba sa kanya? Kung nandyan pa ba yung reserba niya? Yes. So dito nga mabibigyan natin ng takot yung partner mo na babaero. Lalong-lalo na kapag umatras ka, na wala na siyang mababalitaan sa'yo, na naging mysterious ka utol. Yeah, so ito po step by step talaga. Una sa lahat is bibigyan natin ng curiosity. Na yung kasunod is kailangan bigyan din natin siya ng takot talaga. Yung tipong parang wala na siyang mababalikan. And then ito, yung pangatlo natin is realization. Yes, kailangan mo rin itong ibigay sa partner mo na mabibigyan siya ng realization. So paano ba natin bibigyan ng realization? Actually, nasa unang hakbang na po natin. Na kung mabibigyan kasi natin ng curiosity yung isang tao na walang kasagutan sa kanyang mga katanungan sa kanyang isipan, is siya na po itong sasagot sa mga katanungan niya sa kanyang isipan. Na mapapaisip siya na, uy, kaya siguro hindi na nagpaparamdam yung partner ko kasi may other woman ako. Yes. So, ito na po yung matatawag natin na realization. Yes, kasi kung hindi natin nabibigyan ng kasagutan yung mga katanungan niya, siya at siya lang din po ito yung sasagot ng mga katanungan sa kanyang isipan. Yes, like I said, na siya po itong sasagot talaga na kailangan ko na sigurong atrasan yung babae na ito. Yes, kasi nasisira na yung pamilya ko, inaatrasan na ako ng partner ko. So ganun po yun. Hindi yung ikaw itong magbibigay ng kasagutan. Yes. So yun po yun. After kasi ng realization utol is walang iba na papasok sa mararamdaman ng partner mo kundi yung pagsisisi. Na makakaramdam talaga siya ng pagsisisi after ng realization dahil once na na-realize niya na wala ka na wala na siyang mababalikan,
na wala na rin siyang kasagutan na nakukuha galing sa'yo, yes, nabibigyan na natin siya ng takot eh. So ngayon, magsisisi at saka magsisisi na po yung partner mo. Dahil yung una sa lahat, like I said na rin, na once na ma-realize niya na nasisira na pala yung pamilya niya, nasisira na pala yung future niya, na wala din pala siyang kasiguraduhan dito sa bago niya. So yun po yung mga realization na pwedeng maisip ng partner mo. And then yung kasunod dito, utol, after ng realization, after ng pagsisisi, is pagbabago. That's why, hindi po talaga natin mabibigyan ng pagbabago yung mga partner ninyo, or malabong-malabo talaga na magbabago yung partner mo kung hindi niya mapagdaanan yung lahat-lahat ng ito. Yung curiosity, yung takot, yes, yung realization, yung pagsisisi. Yes, kasi kung hindi niya mapagdaanan ito, hindi po yan magbabago, utol. Pero kung mapagdaanan niya po lahat-lahat ng ito, lalong-lalo na yung sa huli natin na yung pagsisisi, yes, dito niya po kusa na babaguhin niya yung kanyang sarili. So ganun po yun. Hindi ganun lang kadali or basta-basta na lang na magbabago yung mga partner ninyo. Yung mga partner ninyong babaero. Kailangan talaga is bigyan natin siya ng step by step na kailangan niya munang mapagdaanan hanggang sa hahantong siya mismo ay babaguhin niya yung sarili niya. So kung sa una palang utol, natakot kang mabibigyan siya ng curiosity, then hindi mo makakamit yung pagbabago niya. And then sa pangalawa natin, hindi mo siya nabibigyan ng takot. Ikaw pa itong may takot. Yes, then talagang hindi mo rin siya mabibigyan or hindi mo siya mapapahantong sa pagbabago. So ganun po yun. Sa mga humangad ng pagbabago sa mga partner nila, kailangan is may actions ka rin gagawin. Nauna sa lahat talaga, utol, is isipan yung pagganahin. Kasi kung puro ka emosyon, lahat ng mga ipinagbabanggit ko dito sa inyo ng mga formula is hindi mo talaga magagawa. Kasi may takot ka eh. Una pa lang sa lahat is takot ka na gawin mo yun. So paano mo ngayon mapababago yung partner mo? Yes, kailangan is isipan muna, utol. Yan talaga ay yung pinakakailangan sa lahat-lahat para magawa mo yung pinaka-winning formula natin na para makamit mo rin yung pagbabago ng partner mo. Na next time, once na magawa mo ito na siya mismo ay nagbago para sa sarili niya, para sa pamilya niya, or para din sa'yo, ay tiyak sigurado, hindi na po yan uulit na lokohin ka. Okay? So yun po yun. Yung pinaka main goal natin, utol, is mabibigyan siya ng pagsisisi. Okay? So yun lang po. Maraming salamat talaga sa mga gusto pala akong makausap one-on-one. Puntahan nyo po yung aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Famous na lang. So kita-kits tayo doon. Yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Ayoko nang maulit pa lahat ng sakit na binigay mo't karamdaman. Ayoko nang yakapin ka't tawakan, tapos na ang lahat.